حي على الفلاح. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, insyaallah sa pagkakataong ito, ang paksa na tatalakayin po natin ay patungkol sa mga alituntunin sa Eidul Adha at ang kahalagahan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito po mula sa isinulat ng ating kapatid na si Muhammad ibn Ismail. Sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na ang mga gawaing isinasagawa rito ay higit na dakila at kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa 10 araw na ito. Kaya dalasan natin ang pagpapupuri at pagdakila at pagpapasalamat dito. Sadyang napakadakila ang araw na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay pinalooban niya ng napakaraming mga biyaya at gantimpala. Ito ang tanging mga araw at walang iba sa buong taon na nagsama-sama ang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng umrah, pagsasagawa ng hajj, pag-aayuno, pagdarasal, sala, paggastos sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sadaka, pagunita sa Kanya, pagbigay ng udiya, paggawa ng mga kabutihan at pagbabalik loob sa Kanya. Bilang isang mananampalataya, ay obligado sa atin na pahalagahan natin ang mga dakilang araw sa pananampalatayang Islam. Ito rin ay isa sa tanda ng pagsunod ng takot natin sa tagapaglikha at pagmamahal natin sa Kanya upang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Tayo'y Kanyang kinahabagan at tayo ay patatawarin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa malapit na kahulugan sa ating wika, sabi niya, sino man ang pahalagahan niya, ang mga tanda ng Allah, ay katotohanan, bahagi ito ng takot ng mga puso. Pagkatandaan po natin na ang mga alituntuning ito ng Eidul Adha o ang ika-10 araw ng Dhul-Hijjah ay para sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj. Huwag po nating kalimutan na tayo ay mag-ayuno sa ika-9 ng Dhul-Hijjah sa araw ng Arafah. Isang araw bago ang Eidul Adha, kung saan ito ang araw na ginanap sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kanyang biyaya at pinili ang Islam bilang ating reliyon. Kaya't sunnah ang pag-aayuno sa Yaumul Arafah. At ang gantimpala nito, mga kapatid, ay ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nakalipas na taon at susunod pa na taon, masyaallah. Isa sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam ay ang pagkaroon natin ng 2 pagdiriwang. Ito ay ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Hatid nito ang pagsasaya ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban pa sa mga pagsamba at pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga kautusan. Pagsasaya dahil sa mga pagpapalang hatid nito at pagsasaya sa pamagitan ng pagbabatian, pagbibisita sa mga kamag-anak at mga kaibigan, salo-salong kainan, sama-samang pagdarasal, pagsuot ng magandang damit, pamamasyal, pagbibigayan, pahinga at natural ay walang pasok sa paaralan dahil ito ay holiday. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sunan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa malaking araw na ito, at tayo bilang Muslim ay mararapat lamang na tularan natin ang mga ito bilang pagpapahalaga sa mga tanda ng kautusan ng ating dakilang tagapaglikha.
Narito naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang mainam o sunnah nararapat nating gawin sa araw ng Idul Adha. Una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay maligo. Bata, matanda, babae man o lalaki, sunnah na maligo sa araw na ito. Ibilang na rin dito ang paggamit ng siwak, pagpapabango para sa mga lalaki. Pagkatandaan po natin na haram ang pagbibigay o ang pagpapabango ng kababaihan na maaamoy ng kanyang hindi mahram. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sunnah, tayo ay magsuot ng pinakamagandang damit. Pagkatandaan po natin na ang damit na isusuot ay pang-Islamiko, na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pakitang tao o pagmamayabang. Hindi rin ito pabunggahan ng damit at pasikatan o kung alin mang may pinakamamahal na damit. Isa pa rin sa sunnah mga kapatid sa araw ng Eid ay sunnah na kumain pagkatapos ng Salatul Idul Adha. Ito ay kabaliktaran ng Idul Fitr na kung saan sunnah na kumain ng matatamis o mas mainam ang dates bago pumunta sa lugar ng Salatul Eid. Subalit naman sa Idul Adha ang sunnah ay ang pagkatapos ng sala kumain sa karni na kinatay. Subalit wala rin namang masama kung tayo ay mag-almusal bago tayo pumunta sa musala o sa pagdarasal. Isa pa rin sa sunnah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay basahin po natin ang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, huwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Magsimula sa madaling araw ng Yaumul Arafah o ika-9 ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 ng Dhul-Hijjah. Mainam na basahin ito habang tayo ay pupunta sa pagdarasal ng Eid. Nang narinig para sa mga kalalakihan, subalit naman mahina para sa mga kababaihan dahil ang boses po ng kababaihan ay aura. Ganon din sa daan, sa pagtitipon, sa bahay, sa palengke, pagkatapos ng bawat sala ng fard. Tayo po ay magsala ng Salatul Eid ng Jamaah. Pati ang mga babae ay mainam na dumalo rito. Ang mga may haid o ang may mga rigla at nipas, padadaluhin din sila, subalit hindi magdasal ng sunnah. Sunnah rin na ang pakikinig ng khutbah pagkatapos ng Salatul Eid. Mas mainam na lugar na pagdarasalan ay isang malawak na lugar at hindi sa loob ng masjid. Isa ito sa mga kapansin-pansin na bihira na lamang gumagawa sa mga komunidad ng mga Muslim. Karaniwan ay sa masjid na nila ito ginagawa. Subalit mga kapatid, ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba radhiyallahu anhu ay isa-isang malawak na lugar na isinasagawa ang Salatul Eid. Subalit wala rin namang masama kung sa loob ng masjid ito isasagawa, kung walang lugar na mahanap para maipon at magsama-sama ang maraming Muslim sa isang musala o pagdarasal. Isa pa rin sa sunnah mga kapatid, kung malapit rin lang naman ang musala o ang lugar ng pagdarasalan, ay mas mainam na tayo ay maglakad papunta rito dahil ito ang sunnah. Subalit wala rin namang masama kung tayo ay sumakay sa ating mga sasakyan. Isa pa rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magkatay pagkatapos ng sala. Kung sa Idul Fitr ay kailangan at wajib na magbigay ng Zakatul Fitr bago ang sala o ang Salatul Idul Adha, ay sunnah naman na magkatay ng kanilang tupa o baka, kamilyo pagkatapos ng sala. Maari magkatay simula ng ika-10 ng Dhul-Hijjah hanggang ika-13 nito. Ang pagkatay bago ang Salatul Eid ay hindi itinuturing na ito ay udiyah, bagkus isang normal na sadaka lamang ito. At kung may balak po tayo na tayo ay magkatay bago ang unang araw ng Dhul-Hijjah, ay hindi maari tayong magpagupit ng buhok at tayo ay magputol ng kuko mula sa unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa pagkatapos makatay. Ito ay ayon na rin sa hadith ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sunnah na iba, sunnah na iba ang daanan pabalik ng bahay pagkatapos. Ibig sabihin nito ay hindi siya dadaan doon sa dinaanan niya nung pumunta siya sa musala.
Isa pa mga kapatid, sunod na sunnah ay ang pagbati sa iba na maari nating batiin ang ating mga kapatid na Muslim sa araw na ito, katulad ng taqabbalallahu minna wa minkum. Nang ibig sabihin ay naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Sunod mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito ang ilan sa mga kamamalian na isinasagawa ng ilan o karamihan sa Eid. Mararapat lamang natin ito na iwasan natin. Una mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagtakbir ng sabay-sabay ng isang bisis, o di kaya ay ang pagsunod sa isang namumuno sa pagtakbir. Ang sunna rito ay kanya-kanya ang pagtatakbir ng bawat isa. Sa lalaki ay narinig, subalit sa babae naman ay mahina lamang. Isa pa rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang hindi ka nais-nais sa araw ng Eid, ang pagpapatugtog ng mga awiting haram, paggamit ng musical instrument. Sa pagdiriwang nito, pagsasayaw ng babae sa publiko na nakikita ng mga kalalakihan, at ang pagkahalo-halo ng mga babae at ang mga lalaki, at iba pang haram ay katulad nito. Isa pa rin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hindi ka nais-nais sa araw ng Eid ay ang pagputol ng buhok o kuko para sa may mga balak na magkatay ng udiya kapag pumasok na ang unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Bago gawin ang pagkatay, ito ay ipinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin po nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ay may balak na magkatay ng udiya o pagkatay ng kambing na alay sa kanya, pagkatapos ng Salatul Eidul Adha ay hindi maaring magputol ng buhok o kuko mula sa pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah hanggang sa ikaw ay matapos sa iyong udiya. Sunod mga kapatid, ang labis na pagwaldas ng pera, pagkain, kagamitan, at iba pa para sa pagdiriwang sa araw na ito. Mga kapatid, tiyantahin lamang natin ang ating gagastusin sa araw na ito upang sa bandang huli ay hindi rin tayo magsisisi. At katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mapag-aksaya. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para po tayo ay makagawa ng mga kabutihan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tumulong po tayo sa pamahagi ng impormasyong ito. At ito ay malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating matatanggap insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang po. Akhiru dawana, innalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.